Kinontra ng ilang eksperto at mambabatas ang paggiit ni Senador Robin Padilla na force majeure ang gera sa gitnang silangan, ang China-Taiwan conflict, pati na rin ang matinding klima. Pero ano nga ba ang force majeure na isa sa mga kondisyon para payagang lumahok sa Senate session ang isang senador via teleconferencing? Nakatutok si Maki Pulido. Why are we railroading this process, Mr. President? Mainit ang debate ngayon sa Senado dahil gusto ng majority senators na payagan makaparticipate sa sesyon ng isang senador kahit hindi pisikal na nasa session hall sa pamamagitan ng teleconferencing. Bagay na mariing tinututulan ng minorya dahil maaari lamang daw ito kapag may national emergency tulad ng pandemya o kaya ay yung tinatawag na force majeure. Sir, bakit ginagawa? Pero sa post ni Majority Senator Robin Padilla, ang tanong niya, hindi ba raw force majeure na may tuturing ang giyera sa Middle East na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo, pati na ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Ang force majeure ay salitang Pranses na ang literal na translation sa Ingles ay superior force o kaganapang hindi inaasahan o mapigilan. Pinaliwanag ni Atty. Paulo Tamase ang ibig sabihin nito sa legal na usapin. Sobrang laki, labas sila doon sa kino-contemplate or kino-consider ng mga party sa isang agreement at therefore normally ang effect niyan pagdating sa mga obligasyon ay nasususpend yung kanilang mga obligasyon. Pagdating sa Senate rules, sinabi ni Senator Win Gatchalian na ang dahilang force majeure para mag-teleconference ang mga senador ay para sa mga pagkakataong hindi na makapag-convene ang Senado bilang isang body. If you read it carefully, it contemplates the entire Senate, hindi one person. Nakasulat rin dito very clear, which may prevent. So, ibig sabihin, hindi kami makakonvene. May super El Nino, pero pwede pa naman kami mag-convene. Yung gera nasa Iran, pero pwede pa rin naman kami mag-convene. Nangyari ito sa kasagsagan ng COVID pandemic. Hindi po makapagtrabaho ang Senado. Walang pupunta sa Senado without endangering their health. Hindi pwedeng pumunta sa Senado, baka po tamaan ka ng COVID. Kaya pinayagan voting by electronic. Sa kontekstong ito, dagdag ni Drilon, hindi dahilan ng giyera sa Middle East para hindi makadalo ng sesyon ang isang senador. Simpleng tanong, yun bang gera sa Middle East nakakapigil sa isang senador na mag-attend ng session in person? Hindi naman walang relasyon yun. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, ang mga nabanggit na ehemplo ni Padilla ay mga dahilan pa nga kaya dapat pumasok sa trabaho ang mga senador. Yan na nga ang dahilan na dapat physically pumapasok kami at ginagawa ang aming trabaho. Ang daming nakabinbin na mga panukala para sa mga mamayang Pilipino na dapat ginagawa namin in person. Sa isang post, sinabi ni Senator Ping Lacson na hindi ito force majeure kundi isang unforced error. Hinihingan namin ng reaksyon si Senator Padilla at iba pang majority senators kaugnay ng issue. Para naman sa mga nakausap namin, kahit nagmahal ang petrolyo at bilihin dahil sa giyera sa Middle East, tuloy ang pagpasok nila sa trabaho. Pag sa area po namin, talagang pinupuntahan namin. Nagagampanan naman po. Yun nga lang medyo kinakapos sa budget. Mas maganda po umakapar sila face-to-face po para po mabigyan po solusyon po yung mga, lalo yung mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang hindi na nakapasok ng trabaho bilang domestic helper sa UAE ay si Rosemary. Nang pumutok ang giyera, umuwi na siya mula Abu Dhabi. Gawa po kasi ng giyera doon, ma'am, kaya ang kwan po ng pamilya ko, ma'am, mas gusto po nila na umuwi na lang po ako na safety. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras.